Alam nyo mga kababayan, dito ho tayo nalalabuan. Bakit si Bong Revilla lang ang kinasuhan? Dahil ba binanggit ang pangalan niya nitong si Bernardo? Binanggit din naman ang pangalan ni Bernardo itong si Tri-G Bolivar, itong si Adrian Bersamin. Bakit hindi pa sila kinakasuhan? Nako, masyado kayo napaghahalata dyan. Sa issue ng mga maanomalyang flood control, talaga namang iniiba nilang usapan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan, at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Ang ating pag-uusapan dito sa video na to, pagkatapos yung nagsampa ng kasong libelo nitong si Congressman Libiste dito kay Auntie Claire, nagpa-interview ho siya dyan sa SMNI. At dito rin ho sa video na to, papasadaan ho natin itong interview naman ni Auntie Claire. Tugon niya ho yan sa isinampang kasong libelo sa kanya laban sa kanya nitong si Congressman Libiste. Umpisahan ho natin ang ating talakayan dito kay Bong Revilla. Kasi ang problema dito, pati yung away nila sa mga distrito nila, dinadamay tayo. Kayong mga Remulla kayo, kung galit kayo dito kay Revilla o ngayong mga panahon na to, nakikita nyo na walang lalaban sa mga Revilla dyan sa Cavite. Anak ng toka, ganito lang naman ho kasimple. Kung talaga may pananagutan niyang si Revilla sa mga maanomalyang flood control, dapat talaga makasuhan. Ngayon, ang dahilan ng pagkaso sa kanya dahil dun sa testimonya ng mga naging testigo sa Senado, bakit yung iba mga binanggit na pangalan hindi pa kinakasuhan? Bakit yung mga kalaban lang sa politika nung mga nasa matataas na pwesto sa administrasyon ni Marcos Jr.? Kaya dyan na napapaisip ang ating mga kababayan na hindi sincero ang paglaban ng administrasyon na to dito sa anomalya at korupsyon ngayon sa ating bansa. Kung mangkakaso kayo dahil sa testimonya, dapat lahat ng napangalanan, Tri-G Bolivar, Adrian Bersamin, hinahatiran ng bilyon sa garahe ng Diamond Hotel. Dapat pati yan makasuhan. Ito, Bong Revilla at anim iba pa na umano'y sangkot sa flood control scam. Sinampahan ng patong-patong na kaso. Pambihira, oo. Diba? Sino yung anim na iba pa? Yung mga district engineer. Pambihira, o. Hindi ho yan sila ang mga mastermind. Kung nabanggit pala ang mga pangalan, itong si Zaldico, binanggit niya pangalan ni Martin Romualdez, binanggit niya ang pangalan ni Jojo Cadiz, binanggit niya ang pangalan nitong si Marcos Jr. Bakit hindi pa sila nakakasuhan? Yan ang problema. Kaya hindi nyo maloloko ang ating mga kababayan dito sa usapin na to dahil mulat at nakita ng sambay ng Pilipino kung sino ang mga tunay na mastermind dito sa mga maanomalyang flood control project na to. Meron kayong impeachment, meron kayong impeachment laban kay VP Sara, meron kayong confidential fund issue. Nako, itong skandalong kinasasangkutan nyo, tapos na termino nyo. Oy, ikaw, Bongbong Marcos at dito kay Martin Romualdez, tapos na termino nyo, anak ng tokwa, baka uugod-ugod na kayo, hinahabol pa kayo nitong issue na to. Real talk. Diba? Ito nga itong si Juan Ponce Enrile, magugurgur na lang, hinahabol pa rin siya nung kaso niya. Anong ginawa ng korte? Ayun, pinawalang sala na lang. Bakit? Dahil alam naman nila paano pa magsiserve ng ano yan. Kasi ang pangit na president nun, di ba? Anyway, tapos na. Wala na ho yung mama sumalangit na kung ano man, di ba? Bahala. At least pagkausapan ko dito, wala nang bida-bida. Akala mo naman yung kanilang ginawa noong panahon ni Marcos Jr. at nitong si Cory Aquino, merong magandang naging resulta. Nababanas lang ho tayo pag nakikita nating nagbibida-bida yun. Wala naman naging resulta yung ginawa nila. Yung dapat handa sila sa consequences. Kasi nung buhay pa yung mama, pagka pinag-uusapan na makukuha itong si Marcos Jr., nag-aalburoto siya kahit na naka-wheelchair na siya ang pinakaunang nagpapa-interview sa media. Ito, rekta ho tayo dito kay Auntie Claire siguro. Unahin natin tong si Auntie Claire kasi itong si Congressman Lee yan, ilinatag na kahapon kung ano mga naging basihan, kung bakit niya sinampan ng kasong libelo. Itong lukarit na to. Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Yusek, parang madami kayong nakasagutan this week. Marami. Marami. Isa-isahin natin. Unahin natin si Congressman Leviste who's filed a libel complaint against you. Ano po ang sagot ninyo dito? Actually,
nagtataka ako nagtataka ako ladies na hindi sa akin kasi nag-start ang news na ito. We can still remember na it was Ombudsman Remulla who stated that in his own program sa executive session. At syempre naging part ito ng mainstream media, naging part ito ng news. Hindi lang sa mainstream, pati sa SOCMED, naging news siya. So, as having this YouTube channel, na in-explain ko yung mga legal implications ng isang public servant na mayroong kumpanya na maaari may conflict of interest, ito yung in-explain natin. And hindi sa atin ang galing na nagbenta siya na isang kumpanya na mayroong franchise. At di ba nagkaroon ako ng confusion, the second day, nag-explain ang Meralco Gen na yung kanilang binili from Congressman Leviste ay hindi dependent sa franchise na meron itong si Congressman Leviste. So we also discussed that in one of my vlogs. So kaya imposibleng sabihin niya na ako yung nagbibintang sa kanya na nagbebenta siya ng kampanya na mayroong prangkisa. And on the third vlog na sinabi natin, it was him who admitted that he... Huwag kang galit. Ano yun, karapatan ni Congressman Leviste, nakasuhan yung mga gusto niyang kasuhan. Kung hindi niya kinasuhan yung mga taga-mainstream media, hindi niya kinasuhan yung mga kaibigan ng nanay niya, iba problema niya na yun. Malay ba natin, ikaw lang gusto kasuhan, karapatan niya yun eh. Di ba? Kahit na kaparehas kasi ikaw basura ka. Masyado ka kasing balahurang bumanat eh. Ngayon pagka nakakasuhan ka, napapatanong ka, bakit ako lang? Hindi ganun yon. Kung ikaw lang ang kinasuhan, ikaw lang gusto kasuhan. Ganun lang kasimple yun. divested. Tsaka strategy yan. Yung pangkakaso-kaso, di ba? Strategiya yan. Di ba? Malay ba natin, ikaw muna gusto nilang unahin. Ngayon pagka ikaw na-convict ka, susunod naman mga kaibigan kasi ni Ligarda yun eh. Siguro pinag-uusapan ng nanay niya, huwag mo nang idamay, ninang mo yan sa kumpil di ba? Huwag mo nang idamay yung yung mga tao na yan. Tinawagan naman ako halimbawa, for example lang, Lian, tinawagan ako ng ninang mo si kumpil. Sino? Si Garin, tinawagan ako. Halimbawa lang pinipressure lang siya, wala siyang magawa, sekretary siya o pinapagawa sa kanya yan. Publicity lang naman yan, huwag mo nang kasuhan. Yung lukarit sa Malacanang ang kasuhan. Hindi natin alam kung gano'n ang pinag-usapan, di ba? Shares dito sa solar para sa bayan na may prangkisa. He admitted that. Sa korte ka na lang magpaliwanag ating. Sinasabi ni Kong Lian, kahit i-acquit ka na mga kausap mo na yan, pagka sinabi ng korte guilty ka, wala kang magagawa. Lahat ng abogado ka, yung mga explanation mo, yung mga punto de vista mo, pagka magdedebate na kayo nitong si Attorney Ferdy Topacio, doon kayo mag-usap. Iko-cross-examine ka niya. In one of the interviews. So bakit ang pinagkakatakahan ninyo, bakit kayo lang ang zinero in ni Congressman? Yes, nagtataka tayo dahil pag ako'y nagko-content, actually says, ladies, hindi ito sa briefing This is my part of my vlog. One of my contents na ang tinitake up ko lang is the news. Actually, meron ako sa inyo. Meron kayong isang topic na diniscuss ko din about Congressman Leviste, about the Leviste files. Do you I find took that up. If I may interrupt you, Sec, do you find that your blog may put your position, it may come into conflict with your position? Kasi you take certain... Ay, mega love shoutout muna sa ating mga bagong member dito sa PH Update. Shoutout dito kay Ma'am Nguso. Nguso yung hello Sir PH. Sa wakas naka-join na ako. This is Kaiko, yung laging nanonood. Hindi na ho natin makita yung kabuuan ng kanyang comment. Anyway, maraming salamat Ma'am Kaiko, taga Japan ho siguro itong si Madam. Maraming salamat to sa pagsuporta sa PHP. Stan says that is different from your job as a palace spokesperson or press No. officer. I don't think so. Kasi as a Filipino citizen, I can also brag my own
freedom of expression. Yeah. So, iba yung tinitake up natin sa briefing at may disclaimer tayo dito sa aking YouTube channel. It's my personal thought. It's my personal take. So, I don't think Wala namang kaibahan. Di ba nga lagi kong sinasabi, inuuwi mo trabaho sa bahay. Yung vlog mo at yung press briefing mo, wala namang kaibahan. Yung stand mo doon, hindi mo naman kinokontradict sarili mo. Ay ano pa nga mas ini-expound mo pa nga yung mga thoughts mo doon sa vlog mo pagka hindi ka masyado nabigyan ng oras doon sa press briefing mo, di ba? Mas talagang pinapalawak mo pa ang explanation. Kaya walang kaibahan. Yung press briefing mo, yung vlog mo, extension yun ng press briefing mo. Dahil sa sobrang pagkalukarit mo, pagkamadaldal mo, hindi ka na nakontento dyan sa Malacanang press cartel. Inuuwi mo pa pati trabaho mo. Yan ang problema. Pagkatrabaho, huwag mo na iuwi sa bahay. at hindi ko kino-compromise ang Hindi ba? Pangulo dito, Palasyo or Malacanang. Meron din po kayong kutsa kay Baguio City Mayor Magalong. Nako, yan na nga ba sinasabi natin? Ano po ba yung issue doon? Saan doon? Maraming issue doon. Saan doon? Wait. Ang latest, ang pinaka-latest, if I can still remember, it's about, he said sinungaling, kapogi, si Secretary Ted Herbosa sa isang interview referring to Hindi na kailangan. Yes. Hindi na kailangan ng letters. Oo. Kasi nakasama namin si Secretary Ted Herbosa sa isa naming briefings. So, he mentioned na yung guarantee letters since yung DOH hospitals with regard to basic accommodations or ward, free po yan. Free po yan. So, walang kailangan, zero balance billing yan. So, there's no need for guarantee letters. Totoo po yun. Maraming nag-attest to that, na hindi na kailangan ang guarantee letters. So, nung sinabi niya na hindi totoo at sinungaling si Sected Herbosa, alter ego po ng Pangulo yun at programa po ito ng Pangulo at ito po yung gusto ng Pangulo na mawala na po yung mga politiko. So, nung sinabi niya po, the word is malutong na sinungaling, papogi, yun po yung Ako gusto ko, hindi naman sa nananalangin ako na magkasakit yung mga kamag-anak nitong si Auntie Claire. Alam ko mayaman niya si Auntie Claire, kaya nga hinihingan na ng 110 million danyos, di ba? Pag nagkasakit, yung zero billing na binabanggit sa kanya, gusto ko yung pamilya niya na mismo ang makasubok dyan sa mga sinasabi na yan itong si Herbosa. Wala nang kailangan GL, wala nang guarantee letter o kung ano-ano pang cheche-bureche, di ba? Gusto ko, kasi marami pa ho tayong nababasa, na nakikita, na yung zero billing na yan, hindi ko talaga totoo. Pampapogi lang ho ni Marcos Jr. Yung tipong meron ba maipresentang accomplishment ba? Accomplishment. Ganun lang ho. tatanong sa atin sa briefing. So, kaya natin na diniscuss ito because totoo naman po yung sinasabi ni Sected Herbosa na kapag ka po sa DOH hospitals, basic accommodation, dapat clear po tayo na basic accommodations, zero balance billing po yan. So, hindi kailangan yung guarantee letter na sinasabi po niya. So, kung may guarantee letter man ang sino man at ito'y tinanggap ng hospital, yung pong nag-guarantor, yung guarantor mismo, yung magawa ng guarantee letter, dapat pondo nila ang gamitin. Hindi po pwedeng pondo ng DOH o ng gobyerno. So kanila po yun. Kanibawa, nagkaroon ng guarantee letter si Mayor Magalong sa kanyang syudad, dapat pondo po nila yon. Hindi niya pwedeng iasa yon sa DOH funds. Okay, yun nga naman talaga yung sinabi at in-explain sa atin dito no sa show na ito ni Secretary Herbosa. Pero ano namang update Yusek Claire doon sa nagpa-blatter kayo against Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan? Are you planning to take that further and actually file a case or hanggang doon na lang? Pinag-isipan ko talaga kung magpa-file ako, kailangan ko lang kasi talaga. Mag-file ka na. Di ba, filean mo na yung mga dapat filean. Oh. Wala namang ano yan eh. Kung mag-file ka lang. Abogado na naman yun. Itong si Congressman Lian, malupit ang abogado niya. O ngayon, tingnan natin pag wala ka na sa Malacanang, sino patutulong sa'yo. Excited na talaga ho tayo sa totoo lang. Excited na tayo kung hanggang saan yung kinang, hanggang saan yung yabang, hanggang saan yung galing ng ali na yan. Pagka natapos na ang termino ng kanyang among bangag. Gana ito'y ma-report kasi sabi nga natin, whatever happens to me, at least meron taong pwedeng
Alam mo madam, sa dami ng kalaban mo, anak ng toka, DDS ang pinakahuling gustong merong mangyari sa buhay mo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ako ayaw ko talagang may mangyari sa'yo. Sa dami ng kalaban mo, kung sakaling merong mangyari sa'yo, huwag mong isipin DDS yan. Tayo naman no kasi mga kababayan, ayaw talaga nating may mangyari kay Anticler. Kung meron man tayong marinig na ganyan, baka sitahin pa natin. Huwag yung pakialaman si Anticler. Ano natin yan kumbaga, yaan yung ating Trojan horse ni dyan sa Malacanang. Ang totoo DDS yang si Anticler. Di ba Anticler, DDS yan si Anticler. Ako naniniwala ako DDS yan Talagang akala ni Marcos Jr. siguro ang ginagawa ni Anticler paborable sa kanya. Hindi Ang ginagawa ni Anticler sa lahat ng pagpapapresko niya, pagbanat niya sa mga Duterte, yan, imbis na makasama kay Tatay Digong sa mga Duterte, lalo pa silang nagbebenepisyo. Di ba? Mantakin nyo, kita nyo naman sa approval at trust rating na itong si Marcos Jr. Talagang imbis na makatulong ito sa sa administrasyon ni Marcos Jr., mapapogi si Bangag, lalo pa bumabantot dahil sa mga pinaggagawa ng ali na yan. Pag yung unahin yung pag-iimbestiga. Hindi naman po kasi biro yung sinabi sa akin Hindi biro yung kinontent nila. Anong kinontent? Yung hindi nga content potion. Ang ka na naman. Yung po sabi, ano ba yun? Atay mo lang ang walang latay? Paano ba yun? Ano yun? Huwag ka masyadong literal. Anak ng toko, pinag-aralan nyo naman yan. Saka nasa gobyerno ka, huwag kang masyadong bala sibuyas. Di naman sinabing direkta na pagka natapos ang termino, halimbawa, di ko sinasabi ito sa'yo, ante. Halimbawa, sinabi mo, pag natapos ang termino ng toko, makakahon ka. Actually, hindi pa nga yun Di ba? Ay, makukulong ka, di ba? Hirap kasi dito, mga balat sibuyas to Sinapubliko pa. Ang sinabi kasi, kung ilalaglag ka ng humans mo, appendix and coccyx mo lang ang walang latay sa pinaggagawa mo. So, ibig sabihin, inner yun, part ng body yun So, lahat, ibig sabihin, mula ulo hanggang paa, lahat yan, latay. Pero nag-explain naman po sila after na hindi naman po nila intent ito as a personal threat. Will that change your mind? Nagawa na nila yun Nung hindi pa ako nag-report sa NBI, wala naman silang binabawi. Kasi I even made a content on that. Sabi ko, magpapablatter ako, pero hindi. Sinabi pa nila na parang, bakit ikaw, kapag kami sinasabi ka, sa ibang opisyal, ganyan-ganyan, di ba? Pero, iba po kasi yung freedom of expression na ikaw yung bumabati ko sa opinion ng iba, nagre-react ka. But, the threatening remarks, hindi po siya sakop ng freedom of expression. Hindi po pa parang balat sibuyas kayong mga government officials like nag-file ng case si Congressman Levice against you against Trixie. Hindi ba parte po yan ng trabaho ninyo na kayo ay nakikriticize, kayo ay napupuna? Na okay lang sa akin magpura. First time ko itong magpa-record. Record pa nga lang to hindi po ako nagpa-file pa ng case. Although I was asked to sign a complaint sheet para may record. But, wala pa po akong pinafile. I just have to report this matter because it concerns my security. Hindi mo na. So, mahirap po yun. Iba po kasi yung usapang, ang hindi kasi maintindihan ni Auntie Claire, yun palang pagre-report mo, ano na yun kumbaga publicity stunt na Sa mga hindi nakakaintindi, akala nila nag-file ka. Kaya dapat kailangan talagang i-emphasize na nagpa-blatter ka lang. Ang datingan parang nagpa-blatter ka. I-report mo ba kung sakaling may mangyari sa'yo, sila ang persons of interest, di ba? Ngayon, ang problema ho dito mga kababayan, yung mga ganong klaseng optics, hindi maganda kung isa kang government official. Kaya sinoplak ho siya di ba? Ang dating ho parang balat sibuyas ho ata kayo. Di ba ganun ho ang dating doon sa ano na yan, diyan sa diyan sa ginawa niya na yan kay Atty. Trixie Cruz Angeles. Ito talaga si Locaret. mali ka sa opinion mo. Ganyan. It's okay with me. It's fine with me. Pero yung bantaan ka, hindi po yung pagiging balat sibuyas. Kasi, kahit nga po ito po maski na po ang Vice Presidente, sinasabi niya, tinetreten siya. Pero she was being asked, where's that report?
na ikaw tinatreaten. So if you do not have any port, parang wala kang credibility pag sinabi mong tinatakot ang buhay mo. So I have to do this for my own security and protection. So Yusek, pagdating dun po sa libel case na sinampa ni Congressman Leviste, are you also mulling to file your own counter charges like libel in relation dun sa mga nasabi rin po niya tungkol sa inyo? I haven't read yet, no? I haven't read yet the complaint. Di ko alam kung saan yung hugot niya. Kasi lahat naman ng kinontent ko, it's because of his own admissions and the statements made by Ombudsman Rimulya and Secretary Garin. So lahat naman dun galing eh. So I have to check, but definitely I will included in the answer will be compulsory counterclaims. Naawa daw siya sa inyo kasi sana criminal case. Ginawa na lang niyang civil case. Oh. Salamat ha. Oh, hindi. Kala ko amunin niya. Hindi, gawin niyang criminal case. Ano naman ako, confident ako, hindi ako nakapag-libel. Ano na yun, cyber libel niya na, di ba? Mabait pa nga itong si Congressman Lian. Di kagaya nung isang bilyonaryo na si Enrique Razon. Ba't bigla na nahimig si Enrique Razon? Hindi ba niya gusto yung limelight? Hindi ba niya gusto ang init? Anak ng tao ka. Walang panayam ang kanya. O baka optics lang yun. Hindi, tututuhanan ho yan si Congress Miao. Pero yung pinangahawakan ni Congress Miao sa tingin natin, mabibigat ho talaga. Kaya nagpasya na itong bilyonaryo na to na tangkang pagpapatahimik sa kanya. Thank you so much. Pero on to Palace Matters, Yusek Claire, kanina nga no, nagbigay ng pahayag si President Marcos. Ang sabi niya, medyo parang papunta na nga sa winding down talaga na confirmation that the ICI is winding down. Can you confirm this? Yes po, kasi yun naman din po ang nakalagay din po sa Executive Order 94. Pag meron po kasi ditong sunset clause, and I will have to read na lang po, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created or Kaya hindi minark as urgent yung Independent People's Commission kasi ang plano lang talaga ni Marcos Jr. Wala nang mag-iimbestiga pagkatapos ng ng ICI na yan, di ba? Kaso imbis na makabuti ang ICI na yan sa kanila mas mas naghatid pa ng damage sa kanila, di ba? Hindi yung nakabuti sa kanila yan. unless sooner dissolved by the President. So, inamin naman po ni Sec. Babe Singson, inamin din po ni dating Commissioner Fajardo na yung kanilang functions po ay natapos nila. Ang kanilang mandato, yung kanilang yung task nila ay natapos nila. So, ngayon po, marami na po mga documents, marami na po. Kala ko marami nang nagbigay sa kanila. Dokumento pala binigay, akala ko kung ano pa naman. Marami na naglagay ng mga impormasyon. Ay, nagbigay pa. So, ano na siguro, ano na siya, di ba dami na natanggap sa ang tawag dito, sa Witness Protection Program ba yun? Di ba? Marami na atang natanggap, kaya talagang tatapusin na yan. Siguro, napigana nila yung mga dapat pigain na mga involved na mga individual dyan sa mga manumal yung Mga statement, mga affidavit na naisubmit po sa ICI. So yan na lang po ay inaaral kung meron pa po ba silang ma-evaluate na dapat na for filing sa Ombudsman and DOJ. So if ever po, natapos na po talaga sila, nandiyan pa rin naman po yung Ombudsman, nandiyan pa rin po yung DOJ at sabi naman din po nila, patuloy, yun naman din po yung mandato ng DOJ sa Ombudsman. Patuloy ang pag-iimbestiga nila with regard to these anomalous flood control projects. At ang ICI po is just a fact-finding committee na kumbaga pang-umpisa at kung nag-gather naman yung mga importanteng documents, then nakaalagwa na po para mas mapabilis lang po yung trabaho ng Ombudsman at ng DOJ. Actually, Yusek Claire, the resignations preceded this sunset clause that you are talking about. Kasi talagang parang naunahan na si Pangulong Marcos Wala nang tao sa ICI. Talagang yun ang magiging katapusan niya. Not because he himself said that that it has accomplished its task. It was actually the spate of resignations. Because these people po, the two commissioners, they're done with the jobs. They're done with the task. So,
hanggang doon lang po sila. Kung ano man po ang magiging kahihinatnan po ng ICI sa ngayon, kasi ngayon pa naman po ay nagtatrabaho at hindi pa naman po pinapahinto to ng Pangulo, hindi pa po pinapahinto. According to the press release po ng ICI, they will give a report to the President para po malaman din po nila what will be the next move. So they said that they will consolidate all the reports and then submit it to the President. Well, one of the reasons- Siguro pag Ito hanggang kay Congressman Lian, ano na ho natin siguro, isundutin na lang natin next video. Pero tapusin na ho natin itong interview ni Lucaret dito sa video na to. submit na po nila. Ma'am, one of the Go ahead po. reasons na nag-resign si dating Secretary Babe Singson ay dahil walang suporta, walang pera, walang support na binigay dun sa Hindi, walang pangil, walang kakayahan talaga na kumastigo doon sa mga individual na ayaw umattend o kung ano pa man, di ba? ICI. Meron pong financial support po. Meron po silang budget. According lang po sa DBM, meron lang po kasi mga records na dapat na kumpleto ang ICI para po maibaba yung pera sa kanila. I think more of Pero, Yusek yung oo. ano po yung sorry to interrupt no, pero I think it's more the teeth, yung pinagsasabi yung mga powers of contempt, power para magganito ganyan. Okay. More of that po yung hindi na ibigay. Kasi yung budget, you're right, lumabas naman po. Hindi, kasi ganito yan. Kasi fact-finding committee sila. Ang function nila talaga is very clear sa Executive Order 94. Recommendatory lang sila. Hindi po talaga sila investigative body. So in other words, fact-finding sila. So hindi po kailangan ng contempt power. Dito sa batas nila, dito sa Executive Order. Kasi meron tayong mga investigative bodies, let's say may PNP, may NBI. Di naman po din sila, kapag hindi pumunta po yung pinatawag na tao, ang yung mga kino-complain, at hindi pumunta, hindi po naman yan kino-contempt. So anong repercussion na? What will be the consequence of not attending the hearing made through subpoena? So sa NBI at police, ang mangyari lang po, ipa-file yung case. So sino lugi? Hindi po ba yung taong pinatawag? Kasi hindi ka nadinig eh. You are given a chance to be heard. Yeah. So, ang mangyayari po, yung one-sided lang po yung kwento. So, it is their loss. Kasi, Hindi ganun yun. Hindi it is their loss. Kung ikaw investigative body ka, kung wala ka rin kakayahan na magpatawag at magsubpina at magparusa doon sa mga ayaw dumalo, malaki ang problema. Walang kakwenta-kwenta yung body na yan. Kaya nga 'di ba, walang matinong lumabas diyan sa committee na yan, diyan sa independent commission na yan, diyan sa commission na yan. Dahil nga pagka ayaw pumunta, okay lang, wag na silang pupunta kasi wala namang kaparusahan. Pero yun din, it is their loss, hindi. Una sa lahat, wala. Kung sakaling hindi dumalo, wala naman silang magagawa. Ngayon, yung mga magagather na information, ibibigay lang naman sa mga talagang lihitimo at may kapangyarihan na magsubpina at talagang persahin na magpaliwanag yung mga individual. Halimbawa sa ombudsman, pinatawag ka, sasabihin mo, ayoko nga, sasabihin ng ombudsman, kawalan nyo yan, it is your loss. Gaganon ba yung ombudsman? Hindi. Anak ng tokwa, isusubpina ka, iko-contempt ka. O hindi man yung ombudsman, korte, sasabihin mo sa it is your loss. Bahala ka kung ayaw mo dumalo. Hindi. Pupwersahin ka. Diba? Worst case scenario, yung basement nyo, huhukayin nila. kung wala ka palang kasalanan, pero hindi ka pumunta, at ang naibigay lang ng mga documents will be against you, so, the ICI will definitely recommend the filing of the case sa Ombudsman and sa DOJ. So, it's up to DOJ and Ombudsman to look into if there is a reasonable certainty of conviction for the filing of the case or for the recommendation of the case, And filing of the case to Ombudsman and DOJ. Having said that, is it safe to assume then na walang gaanong extreme support coming from Malacanang dun sa pagsasabatas ng ICAIC or nung isang commission? Or Meron po. There is. It was announced even before that this is one of the priority bills ng Pangulo. So, kaya nga po ngayon, as of now, wala pa namang gap kasi nandiyan ang Ombudsman, DOJ, nandiyan ang ICI. So, pag nagawa na po ito na yung commission na independent commission sa batas po, suportado po yun ng Pangulo.
But Yusek, is the President actively searching or speaking to anyone to replace itong sila Commissioner Singson and Fajardo? Wala pa po na ibabanggit sa akin. Wala pa po na ibababang impormasyon po patungkol po dyan sa akin. The reason po we're asking this, Yusek, is dito mapapakita kung talagang may appetite ba ang Pangulo na habulin tong mga nagkasala. Para kasing wala based on what's been happening. Yung kulang sa support, nag-resign, wala pa naman talagang malaking kaso na na-file. So talaga bang may intensyon ang Pangulo na habulin tong mga to? Parang wala pa kasing nangyayari. Nako, sakit no? Kahit paano mo kasi bali-balik ta rin anti-clear, hindi natin maitatago dito ang katotohanan na kita naman ho mga kababayan, sa araw-araw na lang ginawa ng Panginoon. Wala ho tayong nakikita mga big fish. Sino? Si Bong Revilla, big fish. Hindi big fish yan. Anak ng toka, hindi big fish si Bong Revilla. Hindi big fish si Jingo Estrada. Hindi big fish yung mga yan. Yung big fish, yung konektado sa presidente. Kasi iisa lang ang big fish dito. Pagka merong nangyaring ganito, yung large scale na sindikato, ginawang sindikato ang pamahalaan, walang merong lakas ng loob na gagawa niyan kung hindi involved yung mga matataas na opisyal na nasa Malacanang. Di ba? Ganun lang naman ho yun. Marami na po nangyari. Siguro yung iba hindi lang po nakikita. It was created, Executive Order 94, it was created, the ICI was created September, October, November, December, 3 months. Meron na po napakulong. Meron na rin po mga assets na fees. May kaso sa BIR. May mga sasakyan na naibenta sa customs. So in other words, porsigido po ang Pangulo para mapanagot ang dapat na papanagot. Ang problema kasi doon po sa iba, hindi nakikita yung ibang nangyari na. Ang lagi nakikita siguro ang thinking nila dapat si senador, si congressman, si secretary, dapat ito ay may warrant of arrest na. Pero hindi po yan yun eh. We have to look at the bigger picture. Marami pong involved dito. Kasi at for marami instance pong po, nangyari. ang passport ni Saldico, ang tagal bago kinansela. Ngayon lang nag-a-announce na may mga kakausapin ng Portugal, ang United Nations, etc. Kasi- etc. Si Manny Bonoan, nandyan pa abroad. Ano? Sagot! Okay, I ano pong- have to explain on that. Sige po. Kasi when you file po kasi a cancellation of the passport, dapat po ay may warrant of arrest na. Yan na nga ba? Dadaan tayo sa mga technicalities. In good faith, hindi nyo ba siya mapapauwi? Wala bang direktang linya ang Malacanang dito kay Manny Bonoan? Diba? Uwi ka dito. Kami ang mayayari dito pagka hindi ka umuwi. Kailangan namin yung mga testimonya mo. Kailangan mong i-clear ang Pangulo dito sa isa na to. Kaso ang problema, ginagawa na rin atang fall guy ngayon itong si Manny Bonoan. Doon sa mga banat nila na mali-maling coordinates ang binigay ni Bonoan sa presidente, anak ng toka. Kaya nga talagang lahat ng kasama ho nila, ilalaglag nila basta sila malinis. Basta sila manalo sa 2028, hindi kayo mananalo sa 2028. Anti-clear, alam mo yan, ramdam mo yan. Diba? Ramdam mo yan. Yung mga taong pag pumapasok ka sa Malacanang, nagpapalakpakan, talagang nagkikipagbeso-beso sa'yo. Anak ng tokwa, walang nangyayaring ganyan sa'yo sa labas ng karsada. Yung tipong sa mga normal na tao, yung magkakasapakat kayo sa Malacanang, kaya talaga nagbebesuhan kayo dyan, nag-hi hello kayo dyan. Pero yung mga ordinaryong Pilipino, makikita lang natin na sabik sila sa mga makakita ng leader, si BP Sara lang. Ramdam mo yan na talagang mananalo si BP Sara sa 2028. Kaya kung ako sa iyo, Auntie mag-isip-isip ka na. Yung tingnan mo, alam mo yung mga matatalino Sino matatalino? Babe Singson. Yung natitirang dignidad niya, kahit alam naman natin na bata rin siya ng mga oligarko, talagang itinabi niya. Babe Singson. Yang si Magalong, wala rin kwenta yung mama na yan. Gusto rin maging senador niyan. Loki-loki pa, pasimple-simple pa. Ano yan? Ika nga, bata yan ni Ping Lacson, na bata naman ng mga oligarko, di ba? Sino pa? Yung mga magaling umiska po, yan si Panghandamat, malalim na rin kasi siya nasaan na yung mga yan? Hindi ba pwede natin na yan, yung tipong ipasumpina na, iimbestigahan na yung nabanggit ang pangalan nila. None other than
appropriation chairperson Saldico. Nasaan na yung mga yan? Paano naging sincero? Anak ng toko, mga nai-involve, mga alter ego. Po, so nagkaso, nagkaroon ng warrant of arrest. Then after that, the prosecutor will ask that the passport be cancelled by the court. By the court. So hindi na po ito sakop ng Pangulo. Pati po yung pag-i-issue ng warrant of arrest, hindi po yan sakop ng Pangulo. Judiciary po yan. So yung party po ng Pangulo with regard to the executive department on the part of the DPWH, it filed several cases. ICI recommended several cases. So pagdating po sa ombudsman, we cannot dictate kay ombudsman because that's independent body. Siraulo ka ba, Ante Claire? Paano naging independent body ang ombudsman na nagtalaga doon, presidente? Diba? Paano naging independent yun? Hindi kailanman itong ombudsman na to, dahil hindi naman talaga yung mga matatalinong taong pumili. Ang pumili diyan, presidente. Huwag mo kaming paandaran ng independent body ang ombudsman. Kabalbalan yan. Anak ng tokwa, ang ombudsman yan ang nagpadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Yang ombudsman na yan na nanggipit sa mga kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nasa DOJ pa siya. Kaya wag mo kaming papaandaran na independent yung buwisit na ombudsman na yan, Auntie Claire, ha? Tigilan mo kami. So, we have to do this due process. So, kahit sabihin natin ang tagal ng pag-cancel ng passport, no, it's not up to us. It's up to the court. So, pagka-cancel na po ng passport, then that's the time na maaari siyang makonsider as fugitive, and then that's the time na we can coordinate with the Interpol. O Yusek, pagdating po doon kay Zaldico, actually some lawyers pointed out na isa sa pwedeng gawin ni President Marcos ay ang presidential intervention or yung direktang pakikipag-usap sa head of state ng Portugal. Is that something na pinag-aaralan na po ni Pangulong Marcos? Kasi mas mabilis din daw po yun kesa sa mag-request pa ng extradition treaty. Yes, actually, ang utos talaga ng Pangulo kay Secretary John Vic ay gawin lahat ang remedyo para mapabalik si Zaldico. And one of that is, nag-file na sila. They already filed an application or petition dito sa Interpol for red notice. So they are just awaiting for that. No? They are just awaiting the coordination with the Interpol. So, sa akin palagay, pakikipag-cooperate and coordinate with the Interpol, yun ang pinakamabilis. But, inaaral po yan kasi yun naman po ang gusto ng Pangulo, mapabalik si Zaldico ng mas mabilis. Yusek, speaking of Secretary John Vic, mabilisan lang. I'm sure na tunugan ninyo, no, yung nagpa-press con siya, sinabi niya may nag-attempt mag-bribe sa kanilang magkapatid na si Ombudsman Boying ng 1 billion pesos. Supposedly, sinabi na raw niya kay President Marcos kung sino daw po ito. Ano po yung planong gawin ng palasyo about this? Because this is also, I think, part of the whole flood control scandal, broadly speaking. Well, kung ako po, wala akong personal knowledge kung nakwento niya to or what, but whatever happens po, ang isang public servant dapat manatili at loyal sa kanyang trabaho. Manatili at loyal sa konstitusyon. Manatili at maging loyal parati sa batas. So definitely, kung ito'y naganap sa kanya, tama lang po na tinanggihan niya dahil mas kailangan po ng tao yung pagsisilbi niya para sa taong bayan, hindi para sa iilan na tao. Pero hindi po At, hindi ba dapat kasuhan yung nag-bribe? Yes. Kahit hindi tinanggap? Yeah, That's- okay. Kaya nga, oo. Ganito po kasi yan eh. Meron kasi mga pagkakataon. Ako hindi ko, sabi ko wala akong personal knowledge po May mga pagkakataon, in general perspective po tayo. May mga pagkakataon na may magpapaywatig lang, uy si ganyan. Parang gusto kang lagyan. Eh di Diba, ikulong may si ganun eh. ganyan. Ganun na ano? Eh di ikulong si ganyan. Eh di ikulong si ganito. Eh di i-bait natin si ganyan. Eh di entrapment natin si ganito. Mga siraulo. Hay na nga mga kababayan. Dito na unahan tatapusin ang ating press briefing. Ang ating vlog na kung saan binobola na naman tayo ni Antig. Di ba merong ganon? Meron kung silang tinatawag na entrapment operation. Merong ganon eh. 'Di ba? Yung mga gustong maglagay papakagatin nila at papadalhan ng sandamukal na pera at doon sa mismong pagkakataon na yun maglalabasan yung mga ahente ng NBI, lahat ng law enforcement talagang kukubkubin yung mga nanunuhol na yan. 'Di ba merong ganon? Bakit anak ng toko hawak mo PNP?
Di ba? Ikaw DILG, kapatid mo ombudsman. Bakit di ka, hawak niya dati ang DOJ, bakit hindi kayo nagkasa ng entrapment operation sa mga gustong manuhol? Hindi. Kasi masyado kayong obvious kasi pinatahimik nyo na. Baka sabi nitong si John Vic Rebulla, baka sabi niya, kagaya nung sinabi niya nung namigay sila ng ayuda, sabi kasi ni John Vic noon, 1 billion pesos. Wala pa nagay sa akin yan. Sabi siguro, billion sa flood control. Abong nga sa akin yan. Di. Kayo naman noon. Kasi anong favorite word ni John Vic yun eh. Di ba? Anong namimigay ng ayuda dyan sa Cavite, ano sabi niya? Dala si speaker ng 1 billion pesos. Nakapalagay sa akin yan ha. On record mo yan. Nasa mga video yan. Makikita nyo yan. Nung namimigay ng akap yung si Tambalusos. Mahalin natin ang Pilipinas. Huwag magpabudol sa mga siraulo sa pamahalaan.